Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas sa bansa tumaas ng 32%. OWA Trust Fund mas lumaki. Serbisyo para sa OFW pinaigting. Bagong MyFIF guidelines nakatakdang ilabas sa Pebrero. Dating DPWH Secretary Bonoan, bahagi ng pagdinig sa Senado. Pamumuno ng bansa sa IPAD 2026 sinimulan na. Higit 480,000 na cash nasabat sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inendorso ng Pusong Pinoy Party List ang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan tunghayan mula rito. Bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay iniendorso natin ang isang verified impeachment complaint ng ating kababayan na naayon sa ating saligang batas at Rules of Impeachment Procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inendorso ni Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List sa araw ng Lunes, January 19, ang isang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. na kauna-unahan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang nasabing reklamo ay may 6 na isinasaad na batayan na inihanda ni Attorney Andre De Jesus. Kabilang sa mga grounds ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Samantala, ang nasabing reklamo ay inihain sa pamamagitan ng House of Representatives sa pamamagitan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Sinabi pa ng Deputy Minority Leader at kasapi ng House Committee on Rules na sinisay na hindi dapat maging above the law ang Pangulo at kailangan dumaan ang reklamo sa due process at tamang forum. Ayon pa sa abogado na si De Jesus, inihain ang reklamo kaugnay ng pag-aaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y weaponized ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang alegasyon. Binanggit din niya ang kabiguang i-veto ang mga unprogrammed appropriations at ilang probisyon sa 2024 national budget na may kinalaman sa paglipat ng pondo ng mga GOCC na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Dagdag pa ng abogado, question din ang kalusugan ng Pangulo na mamuno dahil sa mga alegasyong hindi pa umano tuwirang sinasagot ng Malacanang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, tumaas ng 32% ang kaso ng tigdas sa bansa o katumbas ng higit 5,000 kasong naitala mula unang araw ng 2025 hanggang ikatlong araw ngayong taon. Dagdag ng Department of Health, 73% sa mga pasyente ay hindi pa bakunado. Samantala, prioridad naman ng DOH ang inisyal na vaccination drive ngayong linggo sa Mindanao. Dahil maliban sa ito ang rehiyon na may pinakamataas ang posibleng hawaan ng tigdas, kanila rin kinekonsidera na hindi maistorbo ang mga kababayang Muslim sa pagninilay sa darating na Ramadan sa February 17. Nakapagtala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 19 na volcanic earthquake sa Bulkang Mayon sa loob ng nakalipas na 24 na oras. Iniulat din ang 297 rock falls, 57 pyroclastic density currents, crater glow at pagbuga ng 3,788 tons ng sulfur dioxide habang nananatili ang alert level 3 sa bulkan. Muling iginiit ng PHIVOLCS ang mahigpit na pagbabawal sa pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone at maging ang extended danger zone, pati na ang paglipad sa sasakyang pampahipawid malapit sa Mayon.
Para sa benepisyo ng mga OFW, inihayag ng OWA na lumalaki na ang trust fund at membership nito kasabay ng mas pinalawak na serbisyo para sa mga OFW. Ang detalye tunghayan rito. For the first time sa history ng OWA, iaakyat natin ang number of scholarship slots sa pinakamataas na naging increase sa 43 years na history ng OWA at additional 10,000 scholarship slots. So ngayon po, meron po tayong around 15,000. Magdadagdag po tayong ngayong taon ng 10,000. Ito po ang tema ng Alagang OWA Serbisyong May Puso. Inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang malaking pagtaas ng trust fund at bilang ng miyembro nito kasabay ng pangakong palawakin at pagbutihin ang mga serbisyo para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa buong mundo. Dito inihayag ng OWA na 1 bilyong piso ang trust fund ng ahensya mula sa 20.3 billion pesos noong December 2024 hanggang 21.3 billion pesos sa pagtatapos ng 2025. Ayon pa sa OWA, tumaas din ang membership nito mula 2 milyon patungong 2.6 milyon na mga members nito. Paliwanag naman ni OWA Administrator Attorney Patricia Kaunan na bunga ito ng tapat at transparent na pamamahala ng OWA Trust Fund na pangunahing mandato ng ahensya. Nagpapasalamat din siya sa tiwalang binigay ng mga OFW sa OWA bilang katuwang hindi lamang sa oras ng problema kundi pati sa pagpaplano ng kanilang buhay pagbalik ng bansa. Ang OWA ay dapat nagbibigay alaga. So yung pag-uwi or pag-repatriate, pagbili ng ticket, paghatid, isang aspeto lang yan ng alagang OWA na serbisyong may puso. We will increase and broaden our services when it comes to medical repatriation. Ibig sabihin, ang kababayan nating may sakit, inuwi dito, tuloy ang tulong medical ng OWA hanggang sa i-refer namin sila sa, of course, dun sa government agency or department na siya namang sasalud sa kanya dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa lagay ng panahon, tuluyan ng humihina ang bagyong Ada habang gumagalaw papalayo ng silangang bahagi ng Luzon. Huling namataan ang Tropical Depression Ada, higit 400 kilometro sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Samantala, makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide bunsod ng trough ng bagyo. Susunod sa News Force. Ex-DPWH Secretary Bonoan bahagi ng pagdinig sa Senado. Pamumuno ng bansa sa AIPA 2026 sinimulan na. Higit sa 480,000 pesos na cash nasabat sa Pasay City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.